Isang pirma ng diborsyo ang hinihingi ni Angelo. Hindi niya alam na ang simpleng may bahay na minamaliit niya ay isang bilyonaryang handang gumanti. Tahimik na umusad si Amelia. Ginawang patibong ang korte upang ilantad ang kasakiman at mga kasalanan ng sariling asawa. Ngunit kapag bumaligtad ang kapalaran, sino ang tunay na mawawasak sa araw ng hatol? Ang sinag ng umaga na tumatagos sa malawak na bintana ng kusina ang unang bumati kay Amelia. Para sa kanya, ito ang paborito niyang bahagi ng araw. Ang katahimikan ng Dasmariñas Village, ang amoy ng bagong tulo na kape, at ang pagkakataong ipagluto ang lalaking pinakamamahal niya sa buong mundo. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang maingat niyang hinihiwa ang mamahaling Wagyu beef. Bawat galaw niya ay puno ng pag-aalaga. Ito ang paborito ni Angelo. Wagyu tapa na isinangag sa bawang, sinamahan ng itlog na malasadong malasado ang pagkakaluto. Simple lang, pero ito ang nagpapasaya sa kanyang asawa. At ang kaligayahan ni Angelo ang kaligayahan niya. 5 taon. 5 taon na silang kasal. At para kay Amelia, bawat araw ay isang biyaya. Natagpuan niya si Angelo sa isang art gallery, isang lalaking may simpleng pangarap at isang ngangiting kayang tunawin ang kahit anong agam-agam sa kanyang puso. Hindi niya ipinaalam dito ang tunay niyang pagkatao, ang bigat ng kanyang apelyido, ang imperyong nakatago sa likod ng kanyang simpleng pamumuhay. Ang gusto lang niya ay mahalin siya bilang si Amelia. Isang babaeng simple, isang asawang tapat, at iyon ang ibinigay sa kanya ni Angelo. O iyon ang akala niya. Narinig niya ang mga yabag mula sa hagdanan. Agad siyang napangiti at inihain ang mainit na sinangag sa plato. "Good morning, mahal." Bati niya, ang kanyang boses ay puno ng sigla. Ngunit ang nangiting iyon ay dahan-dahang naglaho nang makita niya si Angelo. Nakabihis ito ng isang mamahaling suit. Ang sapatos nito ay makintab na animoy sasalubong sa isang napakahalagang kliyente. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasapol at sa kamay nito ay hindi ang dyaryo na karaniwan nitong binabasa, kundi isang itim na briefcase. Walang ngiti sa mga labi nito, walang init sa mga mata nito, tanging ang lamig na tila kayang palamigin ang buong silid. "Angelo, may meeting ka ba ng ganito kaaga?" Tanong ni Amelia. Pilit tinatago ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi ito sumagot. Dahan-dahan itong lumapit sa mesa, hindi man lang tiningnan ang almusal na buong pagmamahal niyang inihanda. Inilapag nito ang briefcase sa ibabaw ng makintab na marmol na isa, at ang tunog niyon ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Binuksan nito ang briefcase at may inilabas na isang makapal na folder. Dahan-dahan niya itong itinulak sa kanyang harapan. Napakunot ang noo ni Amelia. "Ano to, mahal?" Tiningnan siya ni Angelo sa mata sa unang pagkakataon ngayong umaga. At sa mga matang yon, wala na ang pagmamahal na dati niyang nakikita. Napalitan iyon ng pagkasawa, ng distansya, ng isang bagay na hindi niya kayang pangalanan, pero siyang dumudurog sa kanyang puso. "Petition for annulment," sabi ni Angelo. Ang boses ay kasing lamig ng kanyang mga mata. "Ayoko na, Amelia. Pagod na ako. Gusto ko nang maging malaya." Ang bawat salita ay parang isang punyal na bumaon ng malalim sa kanyang dibdib. Napahawak siya sa gilid ng mesa para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. "Ano? Anong sinasabi mo?" Hirap niyang tanong. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong na lang. "Nagbibiro ka lang, di ba? Is this some kind of sick joke?" Umiling si Angelo. "I'm sorry, Amelia, but I'm serious. Our marriage, it was a mistake." Nanginginig ang mga kamay ni Amelia habang inaabot ang folder. Ang kanyang mga daliri ay halos hindi makagalaw. Bawat pahina
ay naglalaman ng mga salitang legal na hindi niya maintindihan, pero ang pangalan niya at ang pangalan ni Angelo sa itaas ay sapat na para ipaintindi sa kanya ang lahat. At doon, sa mga huling pahina, nakita niya ang mga hinihingi nito. Hati sa lahat ng ari-arian, ang bahay, ang mga sasakyan, ang mga bank account. Isang listahan na nagpapakita ng isang kasakiman na hindi niya kailanman inakalang taglay ng lalaking minahal niya. Tumingala siya, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Bakit, Angelo? Bakit? Nagbuntong hininga ito, tila naiinip. Tila ang sakit na nararamdaman niya ay isang abala lamang sa umaga nito. Sana naman ay maging makatwiran ka, Amelia. Sabi nito sa isang mapanlibak na tono. Alam nating pareho kung sino ang nagtrabaho para sa lahat ng ito. At sa mga salitang iyon, tumalikod na ito. Kinuha nito ang susi ng kotse sa may lamesita at naglakad palabas ng pinto. Hindi na muling lumingon. Naiwan si Amelia na mag-isa sa malawak at malamig na kusina, kasama ang almusal na hindi na kailanman kakainin, at ang basag na piraso ng kanyang puso na nakakalat sa sahig. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay hudyat ng pagtatapos ng lahat ng kanyang pinangarap. Hindi alam ni Amelia kung gaano siya katagal na nakatayo lang sa gitna ng kusina. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso at ang mahinang tunog ng orasan sa dingding. Bawat pag-ikot ng segundo ay tila isang panunuya sa biglang paghinto ng kanyang mundo. Ang wagyu tapa ay nanlalamig na sa ibabaw ng plato, isang perpektong simbolo ng pag-ibig na inalay niya. Mainit at buong puso sa simula, ngunit ngayon ay iniwang malamig at walang halaga. Dahan-dahan siyang gumalaw. Ang kanyang mga paa ay parang may nakakabit na mabibigat na kadena. Bawat hakbang papunta sa sala ay isang pakikibaka. Ang bahay na dati puno ng init at masasayang alaala ay tila naging isang malawak na mausoleo, isang libingan ng kanilang pagsasama. Umupo siya sa sofa, niyakap ang sarili, at doon, sa katahimikan, hinayaan niyang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Umiyak siya para sa 5 taon na akala niya ay totoo. Umiyak siya para sa mga pangarap na sabay nilang binuo, na ngayon ay isa-isang gumuho sa kanyang harapan. Umiyak siya para sa sarili niya, sa katangahan na magmahal nang walang pag-iimbot, nang walang hinihintay na kapalit. Ilang sandali pa, isang matinis na tunog ang pumunit sa katahimikan. Ding-dong! Ang tunog ng doorbell. Napatigil siya sa pag-iyak. Sino naman ang bibisita ng ganito kaaga? Baka bumalik si Angelo? Baka nakonsensya ito at babawiin ang lahat ng sinabi. Isang maliit na binhi ng pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Isang pag-asang desperado niyang pinanghawakan. Dali-dali niyang pinunasan ang kanyang mga luha at tumakbo papunta sa pinto. Inayos niya ang kanyang sarili, huminga ng malalim, at dahan-dahang binuksan ito. Ngunit hindi si Angelo ang nasa labas. Isang babae ang nakatayo roon. Matangkad, baling kinita ng katawan, suot ang isang pulang bestida na hapit sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay perpektong-perpekto ang pagkaka-makeup at sa kanyang mga labi ay may isang mapanuyang ngiti. Sa tabi niya ay 2 malalaking maleta, si Isabel Vicencio, ang babaeng ilang beses nang ipinakilala sa kanya ni Angelo bilang kaibigan at business partner. Hi Amelia, bati ni Isabel. Ang kanyang boses ay matamis ngunit puno ng lason. Tiningnan niya si Amelia mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng paghamak. I guess I'm home. Hindi nakapagsalita si Amelia. Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay biglang namatay, napalitan ng isang pagkalito at lumalagablab na galit. Nilagpasan siya ni Isabel at walang paalam na pumasok sa loob. Hila-hila ang kanyang mga maleta. Ang tunog ng mga gulong nito sa sahig na gawa sa kahoy ay parang mga kuko na kumakalmot sa puso ni Amelia. What are you doing here?
Sa wakas ay nahanap ni Amelia ang kanyang boses. Humarap si Isabel, itinaas ang isang kilay. Isn't it obvious? Dito na ako titira. Angelo and I decided na mas makakabuti kung masasanay na ako sa bago kong bahay. Itinaas niya ang kanyang kamay at ipinakita ang isang sing-sing na may malaking diamante sa kanyang palasingsingan. Mas malaki at mas makinang pa sa ibinigay ni Angelo kay Amelia. Parang sinampal si Amelia ng 100 beses. Ang babaeng ito, ang kirida ng kanyang asawa, ay may lakas ng loob na pumasok sa sarili niyang pamamahay at angkinin ito. Nagsimulang maglakad-lakad si Isabel sa sala. Hinahaplos ang mga muebles na parabang siya ang pumili ng mga ito. Kinuha niya ang isang porselanang florera na regalo pa ng yumaong ina ni Amelia. Medyo luma na ang style mo, sabi nito at walang pakundangang inilapag ito sa sahig sa tabi ng basurahan. Huwag mong pakialaman yan, sigaw ni Amelia. Ngumisi lang si Isabel. Bakit? This house will be mine soon anyway. Might as well start redecorating. Hindi na nakayanan ni Amelia. Tumalikod siya at tumakbo paakyat sa kanilang silid. Ang silid na dati saksi sa kanilang pagmamahalan. Ikinandado niya ang pinto, sumandal dito at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang galit ay napalitan muli ng matinding pighati. Kinuha niya mula sa bedside table ang isang litrato. Litrato ng kanyang mga magulang, nakangiti. Bulong niya habang hinahaplos ang malamig na salamin. Anong gagawin ko? I'm so lost. Niyakap niya ang litrato at doon muling humagulgol. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Matapos ang ilang minuto, nang medyo kumalma na siya, nakaramdam siya ng matinding pagkauhaw. Kailangan niya ng tubig. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ang kanyang mukha at marahang binuksan ang pinto. Tahimik siyang naglakad sa pasilyo, umaasang hindi makikita ang ahas na nasa kanyang sala. Nang malapit na siya sa hagdanan, naririnig niya ang mga boses mula sa balkonhe. Boses ni Angelo at ni Isabel. Nagtago siya sa likod ng isang haligi. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Are you sure about this, darling? Boses yon ni Isabel. Baka hindi pa umalis yung asawa mo. Narinig ni Amelia ang halakhak ni Angelo. Isang halakhak na puno ng kayabangan. Hayaan mo siya. Saan naman siya pupunta? Wala yang pera. Wala yang alam gawin kundi ang maging asawa ko. Ganyan talaga ang mga babaeng sanay sa simple at dikahong buhay. Akala niya, ang pag-ibig ko ang yaman niya. Paano ka nakatiyak na ibibigay niya ang lahat? Tanong ni Isabel. Dahil mahal niya ako. May kumpiyansang sagot ni Angelo. At dahil sa sobrang pagmamahal niya, naging tanga siya. Hindi niya alam. Nasimulat sa pool pa lang, plinano ko na ang lahat ng ito. Ang pagpapakasal sa kanya, ang pinakamadaling paraan para makuha ang mana niya mula sa kanyang pamilya. After this, a new life begins for us, my love. Ang buhay na nararapat para sa atin. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng pighati, lahat ng luha sa puso ni Amelia ay biglang natuyo. Ang bawat salita ni Angelo ay parang isang matalim na kutsilyo na tuluyang pumatay sa anumang natitirang pagmamahal niya para dito. Hindi ito isang pag-ibig na naglaho. Ito ay isang panloloko mula sa simula. Ang mga luhang kanina'y walang tigil sa pag-agos ay biglang huminto. Ang pagkadurog ng kanyang puso ay napalitan ng isang nakakapasong galit. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng kalungkutan ay ngayon ay nagliliyab sa isang malamig at mapanganib na apoy. Mariin niyang kinuyom ang kanyang kamao. Dahan-dahan siyang umatras, pabalik sa silid. Bawat galaw ay maingat at tiyak. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa halip, ang mga ito'y matatag. Puno ng isang bagong determinasyon. Nag-scroll siya sa kanyang mga contact
Nilagpasan ang mga pangalan ng kanyang mga kaibigan at huminto sa isang numerong minsan lang niyang tinawagan sa loob ng 5 taon. Isang numerong nakatago sa ilalim ng pangalang MDL, pinindot niya ang call button. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, gumalaw si Amelia ng walang ingay. Hindi na siya ang babaeng naghahanda ng almusal para sa asawa. Ang bawat kilos niya ay may layunin, bawat hakbang ay may bigat. Mula sa ilalim ng kama, kinuha niya ang isang lumang duffel bag, isang relikya mula sa buhay na matagal na niyang tinalikuran. Nandoon ang mga simpleng damit, isang pares ng sapatos, at isang maliit na sobrang naglalaman ng pera at ilang mga ID na may ibang pangalan. Ito ang kanyang emergency kit, isang bagay na inihanda niya noon para sa mga pagkakataong hindi niya inakalang darating. Tahimik siyang lumabas ng silid, iniwan ang lahat ng gamit na nagpapaalala sa kanya ng buhay bilang Mrs. Morales. Habang dumaraan siya sa sala, nakita niya si Isabel na natutulog sa sofa. Ang bibig ay bahagyang nakabukas, yakap-yakap ang unan na dati paborito niya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Amelia. Magpakasaya ka sa trono mo, Isabel, dahil hindi mo alam, gawa lang sa buhangin ang palasyong inaangkin mo. Nang walang lingon-likod, lumabas siya ng bahay, nang pamamahay na siya mismo ang nagbayad, at naglakad sa madilim pang mga kalye ng Dasmariñas Village. Isang oras ang makalipas, nasa ibang mundo na si Amelia. Ang tahimik na nayon ay napalitan ng nagtataasang mga gusali ng Bonifacio Global City. Ang malambot na bestida ay napalitan ng isang itim na pansut. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang masinop na bon, at ang kanyang muka ay nakatago sa likod ng malalaking salamin at isang malapad na sombrero. Hindi na siya ang asawang umiiyak. Siya ay isang anino na may misyon. Pumasok siya sa lobby ng isang 5-star hotel. Ang hangin sa loob ay malamig at amoy mamahaling pabango. Walang sino mang lumingon sa kanya. Sa mundong ito, ang pagiging anonymous ay isang uri ng kapangyarihan. Dumiretso siya sa elevator at pinindot ang buton para sa penthouse floor. Nang bumukas ang pinto ng elevator, isang lalaking nakaunipormeng butler ang naghihintay sa kanya. "Good morning, ma'am. This way, please." Iginaya siya nito sa isang private meeting room. Sa loob, isang mahabang mesa na gawa sa mahogany ang nangingibabaw, at sa bintana ay tanaw ang buong syudad na unti-unti nang nagigising. May isang lalaki nang nakatayo sa loob, nakatalikod sa pinto, nakatingin sa labas. Matangkad ito, balingkinitan, at suot ang isang perpektong plansadong business suit. Nang marinig nito ang pagbukas ng pinto, dahan-ahan itong humarap. Ang kanyang mukha ay bata pa, marahil ay nasa early 30s, ngunit ang kanyang mga mata ay may talas at talinong higit pa sa kanyang edad. Malinis ang gupit nito at walang anumang emosyon sa kanyang mukha. Sa pagpasok ni Amelia, bahagya itong yumuko, isang senyales ng pinakamataas na paggalang. "Madam President," bati nito, ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal. Tinanggal ni Amelia ang kanyang salamin at sombrero at inilapag ang mga ito sa mesa. Ang babaeng puno ng pighati kahapon ay ganap ng naglaho. Ang kaharap ngayon ni Attorney Mateo De Leon ay ang babaeng nagpatakbo ng isa sa pinakamalaking tech companies sa Asia mula sa anino. Si Amelia Reyes, ang utak sa likod ng Sinag Tech. "Mateo," sabi ni Amelia, ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng anumang panginginig. "Thank you for coming on such short notice." "Anything for you, Madam President. I read your initial email. It's concerning," sagot ni Mateo, na natiling nakatayo. "Umupo ka, Mateo. This will be a long conversation." Sumunod naman ito. Inilabas ni Amelia ang isang tablet mula sa kanyang bag at ipinakita ito kay Mateo. Nandoon ang kopya ng petition for annulment na ibinigay ni Angelo. "He wants to destroy me," simpleng sabi ni Amelia.
He thinks I am a weak, naive housewife with a bit of inheritance. He is about to find out how wrong he is. What are your orders? Diretsong tanong ni Mateo. Sumandal si Amelia sa kanyang upuan. Ang kanyang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Gusto ko ng isang abogado. Isang abogado para kay Angelo. Napakunot ang noo ni Mateo. I don't understand. You will be his lawyer. Pagpapatuloy ni Amelia. I have reviewed your history. You started in a small public attorney's office. You handled petty crimes. No one in the corporate world knows your connection to me. Starting today, you will resign from Synagtech discreetly. You will open a small, humble law office. I want you to be young, ambitious, a little inexperienced, but hungry. The perfect lawyer for a man like Angelo Morales. Cheap, and someone he thinks he can control. Nakinig ng mabuti si Mateo. Ang kanyang isip ay mabilis na pinoproseso ang bawat salita. Ito ang dahilan kung bakit siya pinagkakatiwalaan ni Amelia. Hindi lang siya basta abogado, isa siyang strategist. You will be his counsel. Utos ni Amelia. You will guide him. You will listen to all his plans. You will gather every piece of evidence of his infidelity, his fraud, and his conspiracy with Isabel Vicencio. You will be my eyes and ears, Mateo. You will lead the lamb to the slaughter, and he will thank you for it. Tumango si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa pagkaunawa. It's a brilliant but dangerous plan, madam. Danger is a small price to pay for justice. Malamig na tugon ni Amelia. Kinuha niya ang isang maliit na silver USB flash drive mula sa kanyang bag at itinulak ito palapit kay Mateo. This contains information about a loophole in my finances. A few offshore accounts under my maiden name that my father supposedly set up for me. It's bait. Kinuha ni Mateo ang USB. You want him to find this? I want you to accidentally let him find it. Paglilinaw ni Amelia. His greed will make him try to claim it. And when he does, he will be committing a crime that we can document thoroughly. I want to strip him of everything, Mateo. Not just the money he thinks I have, but his dignity, his reputation, and his freedom. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng aircon. Tinitigan ni Mateo ang babaeng nasa kanyang harapan. Sa loob ng 5 taon na pagtatrabaho niya para dito, ngayon lang niya nakita ang ganitong panig niya. Isang reyna na handang sunugin ang buong kaharian para lang mapuksa ang mga traidor. Consider it done, Madam President, sabi ni Mateo nang may paninindigan. Tumayo si Amelia at muling isinuot ang kanyang salamin at sombrero. Ang kanyang trabaho dito ay tapos na. Ang unang hakbang ay nailatag na. Ang mga piyesa ay nagsisimula nang gumalaw sa chessboard na siya mismo ang lumikha. Nang nasa may pinto na siya, huminto siya at lumingon kay Mateo. Gusto kong maranasan nila ang tuktok ng tagumpay. Sabi niya, ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. Bago ko sila itulak sa pinakamalalim na bangin. Ano? Sinong abogado yan? Hindi ko siya kilala. Ang malakas na boses ni Angelo Morales ay umalingaw-ngaw sa loob ng master's bedroom. Ang silid na ngayon ay inuokupa na nila ni Isabel. Ibinato niya ang isang mamahaling magazine sa ibabaw ng kama. Ang kanyang mukha ay puno ng inis. Relax, honey, sabi ni Isabel habang maingat na naglalagay ng pulang kolorete sa kanyang mga labi sa harap ng salamin. That's the point. Hindi siya sikat. Hindi siya magastos. He's perfect for our needs. Our needs, Isabel. I need the best. Gusto kong makuha ang lahat ng dapat ay sa akin. This is a multi-million peso case. Hindi pwedeng basta-basta na lang ang kukunin nating abogado. Giit ni Angelo habang naglalakad-lakad sa silid na parang isang leong hindi mapakali. Lumapit si Isabel sa kanya, inilagay ang kanyang mga braso sa paligid ng leeg ni Angelo at hinalikan ito. Exactly. Multi-million, which means malaki ang magagastos natin sa mga sikat na abogado.
Why spend so much when the case is already an open and shut one? Isang hamak na may bahay lang naman si Amelia. She's emotional, weak. Konting pressure lang dyan, bibigay na yan. We don't need a shark. We need a dog who will follow our every command. Kinuha ni Isabel ang kanyang tablet at ipinakita kay Angelo ang isang profile. Attorney Mateo De Leon galing sa Public Attorney's Office, nag-umpisa ng sarili niyang maliit na firm 2 months ago. Bata, gutom, at gustong-gusto na makagawa ng pangalan. I had him checked. Malinis ang record. Walang koneksyon sa mga malalaking kumpanya. He's perfect. Mura na, masusunurin pa. Tinitigan ni Angelo ang litrato ni Mateo. Isang binatang mukhang inosente, nakangiti sa kamera. Mukha itong bagong graduate. Napangisi siya. Tama si Isabel. Isang tuta. Isang perpektong tuta na kayang-kaya niyang kontrolin. Alright. Set a meeting. Utos niya. Ang opisina ni Attorney Mateo De Leon ay eksakto sa inaasahan ni Angelo. Maliit at simple. At nasa isang luma-lumang building ito sa Ortigas, malayo sa karangyaan ng BGC o Makati. Ang waiting area ay may 2 upuan lamang at ang sekretarya nito ay siya na ring receptionist. Nang pumasok sila ni Isabel, sinalubong sila ng isang binatang nakangiti. Mr. Morales, Miss Vicencio, welcome, I'm Attorney De Leon. Please come in, sabi ni Mateo. Iniabot ang kamay kay Angelo. Habang nakikipagkamay, sinuri ni Angelo ang abogado mula ulo hanggang paa. Payat ito, ang suot na barong ay tila medyo maluwag, at ang sapatos nito, bagamat makintab, ay halatang lumana. Perpekto, isip ni Angelo. Sa loob ng opisina ni Mateo, na masikip para sa kanilang tatlo, umupo si Angelo sa siliyang inalok sa kanya. Pakiramdam niya ay isa siyang hari na dumadalaw sa kubo ng isang alipin. So Attorney De Leon, panimula ni Angelo, ang boses ay puno ng awtoridad. I have a very simple case. Annulment. My wife? She's a simple woman. Hindi sanay magtrabaho. All these years, ako ang nagsumikap para sa lahat ng meron kami. The house, the cars, the business. Si Mateo na nakaupo sa kabilang panig ng maliit na mesa ay abalang nagsusulat sa isang dilaw na legal pad. Bawat salita ni Angelo ay sinusulat niya na may kasamang pagtango na para bang bawat salita ng kliyente niya ay isang banal na kasulatan. I see, sir. So ang main contention ninyo po ay ang inyong sole contribution sa inyong conjugal properties? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang at tila tunay na paghanga. Exactly! Mabilis na sagot ni Angelo. Natutuwa na agad na nakuha ng batang abogado ang punto niya. She didn't contribute anything, kaya't nararapat lang na mapunta sa akin ang mas malaking bahagi, kung hindi man lahat. Patuloy na nagsalita si Angelo. Ipinagmalaki ang kanyang mga tagumpay sa negosyo, ang kanyang sakripisyo, at kung paano si Amelia ay naging isang pabigat lamang sa kanyang buhay. Si Isabel naman ay paminsan-minsang nagdadagdag ng mga komento. Pinipinta si Amelia bilang isang babaeng walang ambisyon at gastadora. Sa buong oras na yon, si Mateo ay nanatiling nakikinig. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng simpatya. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa kawalan ng hustisya na dinaranas ng kanyang kliyente. Sa paningin ni na Angelo at Isabel, nahanap na nila ang perpektong kasangkapan para sa kanilang maruming plano. I understand completely, sir. Sabi ni Mateo matapos ang mahabang salaysay ni Angelo. Nakikita ko po ang inyong pinagdadaanan. It's a clear case of psychological incapacity on her part. Her inability to contribute to the marriage is a heavy burden. Don't worry, sir. I will do everything in my power to get you what you deserve. Tumayo si Angelo, isang malapad na ngiti ng tagumpay ang nasa kanyang mukha. Nakuha na niya ang gusto niya. Isang abogadong hindi lang sumasang-ayon sa kanya, kundi sumasamba pa sa kanya. Habang papalabas na sila ng pinto, tinapik ni Angelo ang balikat ni Mateo.
Siguraduhin mong dudurugin natin siya sa korte, may pagbabantang sabi ni Angelo. Ang kanyang boses ay isang bulong. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni Mateo, isang ninangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Makakaasa po kayo, sir, sabi niya. Dudurog, walang ititira. Nang makalabas na ng opisina sina Angelo at Isabel, nawala ang nangiti sa mukha ni Mateo. Ang ekspresyon ng paghanga at simpatya ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong tingin. Lumapit siya sa bintana at pinanood ang dalawa na sumakay sa mamahaling kotse ni Angelo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. The fish took the bait, sabi niya sa kabilang linya. Pagkatapos, kinuha niya ang legal pad kung saan siya nagsusulat kanina. Maingat niyang binaklas ang pahina. Doon, sa ilalim ng mga pangalan ni na Angelo Morales at Isabel Lee Vicencio, walang nakasulat na kahit anong legal na argumento. Ang tanging nakasulat, ng paulit-ulit, ay isang salita lamang. Guilty. 2 linggo na ang nakalipas mula nang umalis si Amelia sa sarili niyang pamamahay. 2 linggo ng paninirahan sa isang maliit ngunit malinis na condominium unit sa Makati, isa sa mga safe houses na matagal ng pag-aari ng kanyang pamilya. Walang nakakaalam na naroon siya. Para sa mundo, si Amelia Reyes ay naglaho. Sa mga araw na yon, ibinuhos niya ang kanyang oras sa pagpaplano kasama si Mateo. Ngunit ang sakit ng kataksilan ay hindi basta-basta nawawala. May mga gabi pa rin na nagigising siya mula sa isang masamang panaginip. Ang mga huling salita ni Angelo ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ang sakit ay nandoon pa rin, ngunit ngayon may kasama na itong layunin. Isang hapon, naisipan niyang lumabas. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang maramdaman na normal pa rin ang mundo sa kabila ng pagguho ng sa kanya. Nagsuot siya ng simpleng blusa at pantalon, itinali ang buhok, at naglakad papunta sa isang high-end supermarket na malapit lang sa kanyang tinitirhan. Habang tinutulak niya ang kanyang cart sa pagitan ng mga aisle, isang pamilyar na pakiramdam ng normalidad ang bumalot sa kanya. Ang pagpili ng mga sariwang gulay, ang paghahambing ng mga brand ng gatas, ito ang mga simpleng gawain na minsan ay nagbibigay sa kanya ng kaligayahan. Inilagay niya sa kanyang cart ang lahat ng kanyang kailangan, mga prutas, tinapay, kape, at isang bote ng paborito niyang alak. Nang nasa counter na siya, isang mahabang pila ang kanyang naabutan. Payapa siyang naghintay. Nang siya na ang sasalang, isang matamis na ngiti ang ibinigay niya sa cashier. Good afternoon po. Isa-isang iniska ng cashier ang kanyang mga pinamili. Ang total ay umabot sa halos 10,000 piso. Normal lang para sa kanya. Kinuha niya mula sa kanyang pitaka ang itim na credit card mula sa kanilang joint account. Isang bagay na nakalimutan na yata ni Angelo na nasa kanya pa. Inabot niya ito sa cashier. Isinubo ng cashier ang card sa terminal. Ilang sandali itong nagproseso bago isang malakas at nakakairitang tunog ang umalingaw-ngaw. Pip! Bip! Bip! I'm sorry, ma'am, sabi ng cashier. Decline po yung card nyo. Napakunot ang noo ni Amelia. Talaga? Pakitry po ulit. Baka may system error lang. Sinubukan muli ng cashier. Ganoon pa rin ang resulta. Decline po talaga, ma'am. Gusto niyo po bang subukan ng ibang card? Ang mga tao sa likod niya ay nagsisimula ng magbulungan. Nakita niya ang kanilang mga tingin, isang halo ng pagkainip at pag-uusisa. Isang babaeng sosyal ang nasa likod niya, halatang naiinis na sa pagkaantala. Naramdaman ni Amelia ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Samantala, sa isang mamahaling restaurant hindi kalayuan, si Angelo ay tumatawa habang kausap ang kanyang banker sa telepono. Yes, that's right. Freeze the account immediately. Utos niya habang pinapaikot-ikot ang isang baso ng wine. I want her to feel what it's like to have nothing. Tingnan natin
kung hanggang saan ang tapang niya kapag wala na siyang perang magagastos. Nakangisi niyang ibinaba ang telepono. Sa tapat niya, si Isabel ay pumapalakpak. Brilliant, honey. Iwanan siyang walang-wala para lumuhod siya sa iyo at magmakaawa. That's the plan, mayabang na sabi ni Angelo. Let's see her survive without me. Balik sa supermarket, si Amelia ay nakatayo pa rin sa counter. Ang kahihiyan ay unti-unting gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Alam na niya kung ano ang nangyari. Ito ang gawa ni Angelo. Ito ang paraan nito para iparamdam sa kanya na ito ang may control. Miss, kung wala kang pambayad, umalis ka na dyan. Nagmamadali kami. Sabi ng babae sa likod niya. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal. Napayuko si Amelia. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, naramdaman niya ang ganitong klaseng kahihiyan. Ang mapahiya sa harap ng maraming tao dahil sa pera. I'm sorry, pabulong niyang sabi sa cashier. Paki-cancel na lang po. Iiwan ko na lang to lahat. Nang walang imik, tumalikod siya. Iniwan ang cart na puno ng kanyang mga pinamili. Bawat tingin, bawat bulong ng mga tao sa paligid ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Naglakad siya palabas ng supermarket. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa sahig. Pilit pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Gusto siyang saktan ni Angelo. At sa sandaling iyon, nagtagumpay ito. Nang makalabas na siya, sumandal siya sa isang pader sa isang madilim na eskinita, hinahabol ang kanyang hininga. Ang kahihiyan ay napalitan ng isang pamilyar na apoy, ang galit. Ngunit sa ilalim ng galit na yon, mayroong takot. Paano kung tama si Angelo? Paano kung hindi niya kayang mabuhay nang wala ito? Kinapa niya ang kanyang bulsa. Nandoon pa ang maliit na sobre mula sa kanyang emergency kit. Hindi sapat, pero may laman. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Inalala niya ang mukha ng kanyang ama. Ang mga salitang palagi nitong sinasabi sa kanya, Anak, ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa dami ng pera mo, kundi sa kakayahan mong tumayo sa sarili mong mga paa. Huminga siya ng malalim. Ang pagdududa ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang bakal na determinasyon. Mali si Angelo. Hindi siya mahina. Hindi siya walang magawa. Naglakad siya palayo sa supermarket. Ang kanyang mga hakbang ay mas matatag na ngayon. Dumiretso siya sa pinakamalapit na ATM ng isang hindi kilalang bangko. Mula sa isang lihim na bulsa ng kanyang pitaka, kinuha niya ang isang manipis at itim na card. Walang pangalan, walang numero. Tanging ang isang maliit na logo ng isang respetadong Swiss private bank. Isinaksak niya ang card sa makina. Nag-type siya ng isang mahabang password. Ipinakita ng screen ang kanyang balanse. Isang halaga na may napakaraming zero na kayang bilhin ang buong building ng supermarket na pinanggalingan niya. Nag-withdraw siya ng sapat na cash para sa kanyang mga pangangailangan. Habang hawak niya ang makakapal na 1,000 bills, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na screen ng ATM. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang babaeng umiiyak. Ang kanyang mga mata ay malamig, matalas, at puno ng isang pangako. Hindi pa tayo tapos, Angelo. Bulong niya sa hangin. Nagsisimula pa lang ako. Ang amoy ng murang kape at lumang papel ang karaniwang bumabati kay Attorney Mateo De Leon sa kanyang opisina sa Ortigas. Ang espasyo ay masikip, ang aircon ay maingay, at ang tanawin mula sa bintana ay isang pader na ladrilyo. Ito ang mundong ipinapakita niya kay Angelo Morales. Ngunit hindi ito ang kanyang mundo ngayon. Ngayong umaga, ang bumati sa kanya ay ang tahimik na ugong ng isang high-speed elevator, ang malamig na pakiramdam ng salamin at asero sa kanyang paligid, at ang amoy ng tagumpay. Bumukas ang pinto ng elevator, hindi sa isang makitid na pasilyo, kundi sa isang malawak na executive lounge. Sa pinakatuktok na palapag,
ng nag-iisang Sinagtech Tower sa puso ng BGC. Naglakad siya sa sahig na gawa sa Italian marble. Ang bawat hakbang ay may bigat at kumpiyansa. Ang mga empleyadong nakakasalubong niya ay yumuyuko bilang paggalang. Hindi siya si Attorney De Leon, ang bagitong abogado. Dito, siya si Sir Mateo, ang pinagkakatiwalaan at kinatatakutang Chief Legal Counsel ng buong korporasyon. Pumasok siya sa isang pinto na walang pangalan, tanging isang biometric scanner sa gilid. Bumukas ito nang walang tunog at tumambad sa kanya ang silid ng kapangyarihan. Ito ang main boardroom ng Sinagtech. Sa gitna ay isang mahabang mesa na gawa sa itim na marmol, sapat para sa 20 tao. Ang mga upuan ay gawa sa pinakamahal na katad. At ang isang buong dingding ay isang dambuhalang screen na sa ngayon ay madilim pa. Nakatayo na roon ang 5 iba pang tao, ang Chief Financial Officer, ang Chief Operating Officer, at ang 3 pang pinakamatataas na miyembro ng board. Lahat sila ay mas matanda sa kanya, mga veterano sa industriya, ngunit sa pagpasok ni Mateo, tumango sila bilang pagkilala sa kanyang posisyon. Mateo, bati ni Leda, ang matandang CFO na nagsilbi na sa pamilya Reyes mula pa sa ama ni Amelia. Leda, tugon ni Mateo, umupo sa bakanting silya sa kanang kamay ng kabisera o ang upuan sa dulo ng mesa. Ang upuang yon ay bakante, laging bakante, walang nagsalita. Lahat sila ay nakatingin sa madilim na screen, naghihintay. Ilang sandali pa, umilaw ito. Walang tunog, walang fanfare. Isang mukha ang lumitaw. Napakalinaw na tila naroon lang ito sa silid. Hindi ito ang mukha ng isang kawawang asawa. Ang buhok ni Amelia Reyes ay nakaayos sa isang power bun. Ang kanyang suot ay isang navy blue blazer. Ang kanyang makeup ay minimal, ngunit nagpapatingkad sa talas ng kanyang mga mata. Wala ang bakas ng luha, wala ang anino ng pighati. Ang nasa screen ay isang reyna sa kanyang trono. Good morning! Bago pa man makapagsalita si Amelia, si Mateo na ang nagsalita. Madam President. Sumunod ang pagbati ng lahat. Madam President. Tumango si Amelia. Ang kanyang tingin ay matalim na dumaraan sa bawat isa sa kanila. Let's begin. Mateo, report. Kinuha ni Mateo ang isang tablet at binuksan ito. Ang imahe sa tablet ay automatikong lumabas sa malaking screen. The supermarket incident was successful. He froze the joint account yesterday at 1400 hours. Our surveillance confirms Ms. Reyes was publicly embarrassed as planned. The subject, Angelo Morales, celebrated with Miss Vicencio at a restaurant afterwards. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa silid. Si Leda ay umiling-iling, puno ng pagkasuklam sa narinig. Theatrics, mahinang sabi ni Amelia, walang emosyon. But necessary. It establishes my narrative as the helpless victim. Continue. Yes, madam. Phase 2 is complete. He has taken the bait, sabi ni Mateo. Ipinakita niya sa screen ang mga dokumentong ibinigay sa kanya ni Angelo. Ang mga pekeng financial statements na nagpapakita ng kanyang kontribusyon. Ang mga email sa pagitan ni Angelo at Isabel, puno ng mga salitang mana, ari-arian at tanga. He believes I am completely on his side. He has given me access to his personal emails and bank records, believing I will use them to build his case. All conversations in my office have been recorded as per protocol. Nag-swipe si Mateo sa screen, ipinakita ang isang mas komplikadong diagram. Now, for phase 3. Our intelligence suggests that his confidence is at an all-time high. He feels invincible. His next logical step will not be just about the annulment. He will come for the company. Si Amelia na ang nagtapos ng sasabihin ni Mateo. Precisely, kumpirma ni Mateo. He believes you are merely a passive heir. He's been meeting with minor shareholders, attempting to build a coalition. He will try to stage a hostile takeover using the evidence of your incapacity as leverage.
Isang mahinang pagtawa ang narinig mula kay Leda. The fool! Does he not know who signs his paychecks? He thinks the board is weak without a visible leader, sabi ni Amelia. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Mateo. Let him think that. Let him call for a meeting. Let him present his pathetic case. I want all of you to listen, to appear concerned, even swayed. Give him enough rope to hang himself. Understood, madam. Sabay-sabay na sagot ng mga board members. Leda, prepare the financial traps. When he presents his fraudulent documents, be ready to expose them with our real-time data. Utos ni Amelia. With pleasure, Madam President, sagot ng matandang CFO, isang mapanganib na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Mateo, muling binalingan ni Amelia ang kanyang abogado. Your main task is to protect him. Defend him with all your might, in public. Make him believe you are his only salvation. The higher you lift him, the harder he will fall. It will be my honor, madam. Tiningnan ni Amelia ang bawat isa sa kanila. Ang kanyang mga mata ay parang isang general na nagbibigay ng huling utos bago ang isang malaking digmaan. He has insulted my family's legacy. He has trampled on my heart. I will not just defeat him. I will erase him. Pagkatapos ng ilang sandali ng matinding katahimikan, muli siyang nagsalita. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na kayang yumanig sa buong gusali. Hayaan mo siyang isipin na siya ang pusa habang hawak natin ang tali. Sa tamang oras, hihilahin natin. At sa mga salitang iyon, ang screen ay naging itim. Naiwan sa silid ang 5 pinakamakapangyarihang tao sa Sinagtec sa ilalim ng utos ng isang reynang nagahari mula sa anino. Ang bitag ay handa na. Ang pakiramdam ng pagiging panalo ay parang isang nakakalasing na alak para kay Isabel Vicencio. Bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nasasanay sa buhay na matagal na niyang pinangarap. Ang paggising sa isang mansyon, ang pag-utos sa mga katulong, ang paggastos ng perang hindi niya pinaghirapan, ito ang paraiso. At ang pinakamatamis na bahagi nito ay ang kaalamang inagaw niya ang lahat ng ito mula kay Amelia. Isang gabi, habang nag-i-scroll sa kanyang social media feed, nakita niya ang isang post mula sa isang lumang kaibigan, isang larawan sa La Lucy, isang eksklusibong Italian restaurant sa Makati, kung saan ang reservation ay kailangan pang gawin ilang buwan bago. Biglang may isang ideya na pumasok sa kanyang isip. Isang napakagandang ideya. Darling, tawag niya kay Angelo na abala sa pagbabasa ng mga dokumento sa kanyang study. Let's have dinner at La Luce tomorrow. La Luce? Isabel, it's impossible to get a table there on short notice. Sagot ni Angelo. Hindi man lang inaalis ang tingin sa mga papel. Ngumiti si Isabel. I know, pero may naalala ako. Yan ang paboritong restaurant ni Amelia. She used to dine there alone kapag wala ka. I'm sure kilala pa siya ng staff doon. It's the perfect opportunity. Sa wakas ay tumingala si Angelo. Isang kislap ng interes ang lumitaw sa kanyang mga mata. Opportunity for what? To show her who's in charge now. To show everyone na tapos na ang paghahari niya. Iplano nating pumunta doon bukas. Malaki ang tsansa na makita natin siya. Paliwanag ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa excitement. Kinabukasan, gaya ng inaasahan, naroon nga si Amelia. Nakaupo sa isang maliit na mesa sa sulok, mag-isa, nakatingin sa labas ng bintana. Simple lang ang kanyang suot. Isang kulay krema na blusa, malayo sa karangyaan ng ibang mga parokyano. Mukha siyang naliligaw. Isang ibong napadpad sa isang gintong hawla. Sinenyasan ni Isabel si Angelo. Ito na ang pagkakataon nila. Table for 2, please. Sabi ni Angelo sa Metro D habang tinitiyak na sapat ang lakas ng kanyang boses para marinig ni Amelia. Somewhere nice. We're celebrating. Sinadya nilang dumaan sa tapat ng mesa ni Amelia. Huminto si Isabel. Nagkunwaring nagulat.
Oh my goodness, Amelia, is that you? Dahan-dahang lumingon si Amelia. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit sa kanyang mga mata ay may isang kislap na hindi mabasa ni Isabel. Hello, Isabel. Angelo. Bati niya. Ang kanyang boses ay mahinahon. What a coincidence! Sabi ni Isabel. Ang kanyang tawa ay matinis at peke. Inilapit niya ang kanyang silya sa mesa ni Amelia, habang si Angelo ay nakatayo sa likod niya, nakangisi. How are you? You look tired. Mahirap ba ang mag-isa? Hindi sumagot si Amelia. You know, you should really take care of yourself. Pagpapatuloy ni Isabel habang pinaglalaruan ng kanyang buhok. Ang isang babae, kapag iniwan, dapat mas lalong magpaganda. Para naman hindi ka hiya-hiya. But I guess, hindi lahat nabibiyayaan ng ganoong klaseng drive. Nagsimula ng lumingon ang mga tao sa mga kalapit na mesa. Ang eksena ay nagiging sentro ng atensyon. Actually, speaking of drive, sabi ni Isabel, lalong lumakas ang boses. Angelo was just telling me how lazy you were. Ayaw magtrabaho. Palaging nakaasa lang sa kanya. Kawawa naman ang mahal ko. Pagod na pagod sa pagtatrabaho para lang mabigyan ka ng magandang buhay. Tapos ganyan lang. Bumaling si Isabel kay Angelo at hinaplos ang pisngi nito. Don't worry, darling. I'm here now. I'll take care of you. Hindi ako tulad ng iba dyan na pabigat lang. Itinaas ni Isabel ang kanyang kamay. Ipinapakita ang dambuhalang diamanteng singsing sa kanyang daliri. Look what he got me. A gift. Sabi niya, I deserve it. Kasi ako, I'm an asset, not a liability. Sa buong panahong iyon, si Amelia ay hindi nagsalita. Nakatingin lang siya kay Isabel, diretso sa mga mata nito. Walang galit, walang luha. Isang klase ng tingin na parang X-ray na tumatagos hanggang sa kaluluwa. Isang tingin na nakikita ang lahat ng kasinungalingan at insecurities na pilit tinatago ni Isabel sa likod ng kanyang mamahaling bestida at kolorete. Biglang nakaramdam ng kaba si Isabel. Ang katahimikan ni Amelia ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang kalmadong tingin nito ay mas nakakatakot kaysa sa anumang pagbabanta. Para siyang isang daga na sinusuri ng isang ahas bago ito tuklawin. Hindi na niya nakayanan ang tingin ni Amelia. Well, enjoy your lonely dinner, sabi niya at mabilis na tumayo. Hinila niya si Angelo papunta sa kanilang mesa sa kabilang dulo ng restaurant. Tumayo si Amelia, inilapag ang kanyang panyo sa mesa at nagsimulang maglakad palabas. Nang makita siya ng restaurant manager, isang matandang lalaking Italiano na may malaking bigote, dali-dali itong lumapit sa kanya. Ma'am Reyes, sabi ng manager. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Yumuko ito ng napakababa. Paumanhin po sa istorbo. Hindi na po mauulit. I am so sorry for the disturbance. Natigilan sina Angelo at Isabel. Nakita nila kung paanong ang manager, na kanina'y halos hindi sila pinansin, ay halos lumuhod na sa harap ni Amelia. It's all right, Antonio. They are. Unimportant. Mahinahon na sagot ni Amelia bago tuluyang lumabas ng pinto. Naiwan ang isang nakabibinging katahimikan sa restaurant. Ang lahat ng mata ay nakatuon ngayon kina Angelo at Isabel. Ang mga bulungan ay nagsimula. Hindi na ito tungkol sa kawawang asawa, kundi tungkol sa 2 taong nagmukhang tanga at kahiya-hiya. Nawala ang nangiti sa mukha ni Isabel. Nawala ang kayabangan sa mukha ni Angelo. Sa isang iglap, ang kanilang matamis na tagumpay ay nag-iwan ng isang mapait na lasa. May isang bagay na mali. At sa unang pagkakataon, pareho nila itong naramdaman. Ang insidente sa La Luz ay nag-iwan ng isang hindi maipaliwanag na kaba sa dibdib ni Angelo. Ang pagtrato ng manager kay Amelia, ang paggalang, ang halos takot na nasa mga mata nito, ay hindi umaayon sa imahe ng isang simpleng may bahay na binuo niya sa kanyang isip.
Mayroong isang piraso ng puzzle na hindi magkasya. "Don't be paranoid, darling," sabi ni Isabel isang gabi habang minamasahe ang kanyang mga balikat. Baka matagal lang talagang customer si Amelia doon. That's it. You're overthinking. We are winning. Huwag mong hayaang sirain ng isang maliit na bagay ang focus natin. Tama si Isabel. Malapit na nilang makuha ang lahat. Ang kaso ng annulment ay umaandar ng pabor sa kanila. Salamat sa masipag nilang abogado na si Mateo. Ngayon na ang tamang panahon para sa huling pinakamalaking hakbang. Sa tulong ng mga impormasyong aksidenteng nakuha ni Mateo, mga dokumento tungkol sa mga offshore accounts at mana ni Amelia, nakabuo si Angelo ng isang plano. Hindi na siya makukontento sa pera lamang. Gusto niya ng kapangyarihan. Gusto niya ang sinagtek. Sa kanyang isip, si Amelia ay isa lamang tagapagmana na walang alam sa pagpapatakbo ng negosyo. Ang board of directors, na bihira niyang makita o marinig, ay tiyak na mga matatandang walang silbi na naghihintay na lamang ng kanilang retirement. Siya, si Angelo Morales, ang may vision. Siya ang dapat mamuno. Gamit ang mga koneksyon na nabuo niya sa loob ng 5 taon bilang asawa ni Amelia at ang pekeng autoridad na ibinibigay ng apelyidong Reyes na pansamantala pa niyang ginagamit, nagpatawag siya ng isang emergency board meeting. "May karapatan ako bilang asawa ng isa sa mga may-ari," sabi niya sa telepono sa sekretarya ng board. Ang kanyang boses ay puno ng autoridad na hindi naman sa kanya. "May mga seryosong issue sa pamamalakad ng kumpanya na kailangan nating pag-usapan. It's urgent." Sa araw ng pulong, isinuot ni Angelo ang kanyang pinakamahal na suit. Dinala niya ang isang leather briefcase na puno ng mga dokumentong inihanda niya, kasama si Mateo, mga ebidensya ng kapabayaan ni Amelia at masamang pamamahala ng kasalukuyang board. Pakiramdam niya ay isa siyang corporate raider, isang henyo sa negosyo na handang sakupin ang isang kaharian. Nang pumasok siya sa boardroom ng Sinagtek, ang parehong silid kung saan nagpulong sina Amelia at ang kanyang mga loyalista, namangha siya sa karangyaan nito. Ito ang simbolo ng kapangyarihang malapit na niyang angkinin. Ang mga miyembro ng board ay nakaupo na sa paligid ng mahabang mesa. Si Leda, ang CFO na may matalas na tingin. Si Ricardo, ang COO na mukhang istrikto. At ang iba pang mga miyembro na ang mga mukha ay kalmado at walang emosyon. Walang bakanteng upuan, maliban sa isa sa kabilang dulo ng mesa na malayo sa kabisera. "Gentlemen and lady," bati ni Angelo. Isang mayabang na ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Thank you for accommodating me on such short notice." Walang sumagot. Tinitigan lang siya ng mga ito na para bang isa siyang kakaibang insekto na napadpad sa kanilang malinis na silid. Hindi nagpaapekto si Angelo. Inilatag niya ang kanyang mga dokumento sa mesa. "I am here today as a concerned party. As you know, my wife, Amelia Reyes, is currently not in a good state, emotionally and mentally. Ang kanyang kapabayaan ay naglalagay sa peligro sa kinabukasan ng kumpanyang ito na pinaghirapan ng kanyang ama." Nagsimula siyang magpresenta. Ipinakita niya ang mga pekeng chart, mga gawa-gawang numero. Nagsalita siya tungkol sa mababang morale ng mga empleyado, mga nawawalang oportunidad sa merkado, at isang leadership vacuum. "What this company needs is a new, aggressive, and hands-on leader," deklara niya. "Someone who is not afraid to make tough decisions. Someone who can bring Sinagtek to the next level." Sa buong presentasyon niya, ang board ay nanatiling tahimik. Nakikinig sila. Paminsan-minsan ay nagtitinginan, mga tingin na hindi mabasa ni Angelo. Sa kanyang isip, ang kanilang katahimikan ay senyales ng pagsang-ayon o marahil ay pagkabigla sa kanyang katapangan. And that is why, pagtatapos niya, I, Angelo Morales, am proposing a complete restructuring
of the Executive Committee, with me as the new Chief Executive Officer. Pagkatapos niyang sabihin iyon, isang matagal na katahimikan ang namayani. Tiningnan niya sila isa-isa, naghihintay ng kanilang reaksyon, ng paghanga, ng debate, ng pagsang-ayon. Sa wakas, si Ricardo, ang COO, ang nagsalita. Ang kanyang boses ay malalim at walang emosyon. "Thank you for your passionate presentation, Mr. Morales," sabi nito. "We will take your proposal into consideration. The board will deliberate on the matter. You will hear from us soon." Iyon lang, walang tanong, walang debate. Isang maikli at malamig na pagtatapos. Tumayo si Angelo. Pakiramdam niya ay nagtagumpay siya. Ang kawalan nila ng reaksyon ay tiyak na dahil sa pagkabigla sa kanyang henyal na plano. Natakot sila sa kanya. "I will be waiting," sabi niya, habang nililigpit ang kanyang mga gamit. Habang naglalakad siya palabas ng boardroom, pakiramdam niya ay lumulutang siya sa alapaap. Ang huling hadlang ay nalagpasan na. Ang korona ay abot kamay na niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na tinawagan si Isabel. "Akin na ang lahat, mahal." Bulong niya sa telepono, ang kanyang boses ay nanginginig sa tuwa. "Akin na ang Sinagtech." Sa loob ng boardroom, nang magsara ang pinto, si Leda, ang CFO, ay hindi napigilang matawa. Isang tawang puno ng pangiinsulto. "The audacity of that parasite," sabi niya, umiiling. Tiningnan ni Ricardo si Mateo, na tahimik lang sa buong pulong. "Is she watching?" Tumango si Mateo. "Every second of it." Sa isang madilim na silid, sa kung saang lugar, nakaupo si Amelia sa harap ng isang monitor. Pinapanood ang live feed mula sa boardroom. Nakita niya ang kayabangan ni Angelo. Narinig niya ang bawat kasinungalingan nito. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya sumimangot. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at gumawa ng isang senyas sa kanyang lalamunan. Isang senyas ng pagputol. Ang laro ay malapit nang matapos. Ang araw ng unang pagdinig sa korte ay isang perpektong pagkakataon para sa isang media spectacle. At sina Angelo at Isabel ay handang-handa para sa kanilang pagtatanghal. Bago pa man sila pumasok sa Makati City Regional Trial Court, sinalubong na sila ng mga mamamahayag na may mga kumikislap na kamera at nakaumang na mikropono. "Mr. Morales, anong masasabi niyo sa kaso?" Tanong ng isang reporter. Si Angelo, suot ang isang madilim na suit na nagpapamukha sa kanya na seryoso at inapi, ay huminga ng malalim. Hinawakan niya ang kamay ni Isabel na nakatayo sa tabi niya. Ang muka ay puno ng pag-aalala. "Ang tanging masasabi ko lang ay masakit ang katotohanan," sabi ni Angelo. Ang boses ay bahagyang nanginginig para sa dagdag na epekto. "Minahal ko ang asawa ko. Ibinigay ko ang lahat. Ngunit minsan, ang pag-ibig ay hindi sapat. I just pray for a peaceful resolution para sa ikakatahimik naming lahat." Si Isabel naman, nang tanungin tungkol sa kanyang papel, ay nagkunwaring nahihiya. "I'm just here to support Angelo. He's been through so much. He deserves to be happy." Ang kanilang mga salita, na maingat na pinili, ay kumalat na parang apoy. Sila ang mga biktima. Sila ang mga api. Sa loob ng korte, ang kapaligiran ay malamig at formal. Umupo sina Angelo at Isabel sa isang panig, kasama ang kanilang abogadong si Mateo de Leon. Sa kabilang panig, sa isang sulok, nakaupo si Amelia. Mag-isa. Walang abogado sa tabi niya. Tanging isang court-appointed public attorney na mukhang pagod at walang interes sa kaso. Si Amelia ay nakasuot ng isang simpleng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay nakalugay lang. Nakayuko siya. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang kandungan. Mukha siyang natalo na bago pa man magsimula ang laban. Nagsimula ang pagdinig. Unang nagsalita si Attorney Mateo de Leon. Tumayo siya, puno ng kumpiyansa, at inilatag ang kaso
ni Angelo. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, ngunit ang kanyang mga argumento ay tila mahina at kulang sa matibay na ebidensya. Nagpresenta siya ng mga testimonya mula sa mga kaibigan ni Angelo at Isabel na lahat ay nagsasabing si Amelia ay isang pabaya at emosyonal na hindi matatag na asawa. Your Honor, sabi ni Mateo, ang kliyente ko ay isang taong nagtrabaho ng husto para sa kanyang pamilya. Ibinuhos niya ang kanyang dugo't pawis para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang asawa. Ngunit anong isinukli sa kanya? Isang asawang walang ambisyon, isang asawang pabigat, isang asawang hindi kayang suklian ang kanyang mga sakripisyo. Habang nagsasalita si Mateo, pasulyap-sulyap si Angelo kay Amelia. Nakikita niya ang pagyuko nito, ang paminsan-minsang pag-angat ng kamay para punasan ang isang hindi nakikitang luha. Isang ngiti ng kasiyahan ang gumuhit sa kanyang mga labi. Durog na ito. Nang pagkakataon na ng panig ni Amelia, ang public attorney ay tumayo nang walang gana. Nagbigay ito ng isang maikli at walang kalatoy-latoy na depensa. Halatang hindi nito pinag-aralan ng kaso. Ang bawat paratang ni Angelo ay nanatiling hindi napabulaanan. Ang bawat kasinungalingan ay tinanggap bilang katotohanan. Sa huli, ang hukom, isang matandang babae na may salamin, ay nagsalita. Based on the preliminary evidence presented, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay walang emosyon. The court finds merit in the petitioner's claims. For the meantime, pending the final verdict, the court orders a temporary division of assets. A significant portion will be placed under the administration of Mr. Morales, given his proven capacity to manage these assets. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng martilyo ang nagpuno sa silid. Pak! Yun na yon. Ang unang round ay kanila na. Hindi napigilan ni Angelo ang pagngisi. Tumingin siya kay Isabel na kumindat sa kanya. Tapos na ang pagdinig. Habang naglalakad palabas ang mga tao, sinadya ni Angelo na dumaan sa tabi ni Amelia na nanatiling nakaupo, tila hindi makagalaw. Yumuko si Angelo. Ang kanyang mga labi ay malapit sa tainga ni Amelia, sapat lang para siya ang makarinig. Ito ang nararapat sa'yo. Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng lason at paghihiganti. Isang basura. Naramdaman ni Amelia ang mainit na hininga ni Angelo sa kanyang balat. Isang pangingilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Sa loob ng ilang segundo, nanatili siyang nakayuko. Ang bigat ng lahat ng pang-iinsulto, ng lahat ng kasinungalingan, ay tila dumagan sa kanyang mga balikat. Ito na ang pinakamababang punto. Ang sandali, kung saan sa mata ng batas at ng mundo, siya ang talunan. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto, ngunit walang luha. Tumingin siya kay Angelo, hindi sa paraang galit, kundi sa paraang hindi nito maintindihan. At doon, sa gitna ng kanyang pagkatalo, sa harap ng lalaking sumira sa kanya, isang bagay na hindi inaasahan ang lumitaw sa kanyang mukha. Isang maliit, misteryoso, at nakakakilabot na ngiti. Natigilan si Angelo. Ang nangiting iyon ay hindi ngiti ng isang taong talunan. Iyon ay ngiti ng isang taong may alam na hindi niya alam. Iyon ay ngiti ng isang taong nanonood ng isang komedya. At siya ang sentro ng katatawanan. Bago pa man siya makapagsalita, tumayo si Amelia at tahimik na naglakad palabas. Iniwan si Angelo na nakatayo roon. Ang kanyang tagumpay ay biglang nabahira ng isang nakakabalisang pagdududa. Ang araw ng pinal na pagdinig ay dumating. Ang hangin sa loob ng korte ay mas mabigat, mas siksik sa tensyon kaysa dati. Ang gallery ay puno ng mga miyembro ng media at mga usisero, lahat ay nag-aabang sa huling kabanata ng iskandalong gumulantang sa alta sosyedad. Si Angelo Morales ay dumating na parang isang rockstar. Kumpiyansa. Nakangiti. Bawat kilos niya ay nagsasabing,
Tapos na ang laban. Panalo na ako. Si Isabel, sa kanyang tabi, ay parang isang reyna na naghihintay na lamang ng kanyang koronasyon. Sa kanilang panig, si Attorney Mateo de Leon ay tahimik na nakaupo, abala sa pag-aayos ng kanyang mga papel. Nang pumasok si Amelia, walang halos nakapansin sa kanya. Ganoon pa rin ang kanyang itsura. Simple, tahimik, at mag-isa. Umupo siya sa kanyang pwesto, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa walang laman na mesa sa kanyang harapan. All rise! Anunsyo ng bailiff. Pumasok ang hukom at nagsimula ang sesyon. We are here for the final hearing on the petition for annulment of Morales versus Reyes, sabi ng hukom. Counsel for the petitioner, you may begin your closing arguments. Tumayo si Mateo. Ngunit sa kanyang pagtayo, may nagbago. Ang bahagyang pagyukod ng kanyang mga balikat ay nawala. Ang dating ekspresyon ng isang masunuring tuta ay napalitan ng isang matalas at walang takot na tingin. Ang kanyang tindig ay diretso. Ang kanyang presensya ay biglang bumigat. Your Honor, simula ni Mateo, ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang bagitong abogado. Ito ay boses ng isang komander. Malakas, may awtoridad. Bago po ako magsimula sa aking closing arguments, meron po akong nais na ipatawag sa witness stand. Isang tao na sa aking paniniwala ay makakapagbigay liwanag sa maraming bagay sa kasong ito. Napakunot ang noo ng hukom, maging si Angelo ay nagtaka. Hindi ito kasama sa plano. And who might that be, counsel? Tanong ng hukom. Humarap si Mateo sa korte. I call to the stand, Mr. Angelo Morales. Isang bulungan ang kumalat sa silid. Si Angelo ay natigilan. Bakit siya ipapatawag ng sarili niyang abogado? Tumingin siya kay Mateo, naghahanap ng kasagutan, ngunit ang tanging isinukli sa kanya ni Mateo ay isang malamig at hindi mababasang tingin. Wala sa usapan to, Mateo, bulong ni Angelo. Just trust me, sir. This is for the best, sagot ni Mateo, bago bumaling muli sa hukom. Walang nagawa si Angelo, kundi ang tumayo at maglakad papunta sa witness stand. Naguguluhan man, nandoon pa rin ang kanyang kayabangan. Ano man ang plano ng batang ito, tiyak na para pa rin sa ikabubuti niya. Nang makapanumpa na si Angelo, nagsimulang magtanong si Mateo. Mr. Morales, for the record, please state your current occupation. I am a businessman. I help manage my wife's family assets. Mayabang na sagot ni Angelo. I see. Manage. Isang napakagandang salita, sabi ni Mateo, habang dahan-dahang naglalakad sa harap ng jury box, Mr. Morales, sa iyong petisyon, sinabi mo na ikaw ang nag-iisang dahilan ng lahat ng yaman na tinatamasa ninyo ng iyong asawa. Is that correct? Yes, I worked hard for everything we have, sagot ni Angelo. Everything? Pag-uulit ni Mateo. Kabilang na po ba dyan ang bahay sa Dasmariñas Village? Of course. Ang inyong mga mamahaling sasakyan? Yes. Pati na rin po ang posisyon mo bilang Senior Vice President for Special Projects sa Sinagtech Corporation. Sa pagbanggit ng pangalan ng kumpanya, biglang natigilan si Angelo. Yes, that was a position I earned. Ngumiti si Mateo. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Earned. Isa na namang magandang salita. Biglang huminto si Mateo sa paglalakad at humarap kay Angelo. Ang kanyang boses ay biglang tumalas. Mr. Morales, 2 buwan na ang nakalipas. Nag-email ka kay Miss Isabel Vicencio. Sa email na yon, sinabi mo, and I quote, konting tiis na lang, mahal. Malapit na nating makuha ang mana ng tangang yon. Do you recall sending that email? Namutla si Angelo. Paanong nalaman ni Mateo ang tungkol doon? I object. That's taken out of context. Sigaw ni Angelo. Your Honor, I present to the court a certified copy of the said email, Exhibit A.
sabi ni Mateo habang inaabot ng kanyang assistant ang isang folder sa clerk of court. Nagsimulang pagpawisan ng malamig si Angelo. Ang kanyang kumpiyansa ay unti-unting natutunaw. Hindi pa tapos si Mateo. Mr. Morales, noong nakaraang buwan, nagpatawag ka ng isang emergency board meeting sa Sinagtec. Sa pulong na yon, iprinesenta mo ang iyong sarili bilang susunod na CEO. Di po ba? That was a confidential business meeting? Depensa ni Angelo. Is it? Your Honor, I present Exhibit B, the complete minutes and audio recording of the said meeting. Sabi ni Mateo, habang isa pang folder ang isinusumite. Ang bulungan sa korte ay lalong lumakas. Si Isabel, sa kanyang upuan ay hindi na mapakali. Ang kanilang perpektong plano ay guguho sa harap mismo nila. Si Angelo ay hindi na makapagsalita. Ang kanyang pagiging arogante ay napalitan ng takot. Humarap si Mateo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay parang isang agila na handa ng dagitin ang kanyang biktima. Bawat salita ay mabigat at tumatagos. Mr. Morales, you claim to have earned everything. You claim to be the genius behind your wealth. Ngunit ang lahat ng ebidensya ay nagsasabing isa ka lang manggaganso. Isang ahas na inalagaan ng taong nagmahal sa'yo. Isang magnanakaw na nagbabalat kayong asawa. Hindi totoo yan. Sigaw ni Angelo. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Hindi ba totoo? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay biglang naging isang mapanganib na bulong. Lumapit siya sa witness stand. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula kay Angelo. Kung gayon, sagutin mo ang huling tanong ko, Mr. Morales. Isang simpleng tanong lang. Huminga ng malalim si Mateo at sa kanyang huling tanong, ang buong korte ay tumahimik, nag-aabang. Mr. Morales, maaari mo bang sabihin sa korteng ito kung sino ang nagtatag at kasalukuyang nag-iisang may-ari ng Sinagtec Corporation? Natulala si Angelo. Ang kanyang utak ay ayaw gumana. Tiningnan niya ang mga miyembro ng board ng Sinagtec na nakaupo sa unahang hilera. Ang kanilang mga mukha ay parang mga maskarang bato. Tiningnan niya si Isabel na ngayon ay kasing putla na ng papel. Pawis. Malamig na pawis ang tumagaktak sa kanyang noo. Hindi ko alam. Hirap niyang sagot. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo de Leon. Humarap siya sa hukom, ang kanyang mga braso ay nakataas na parang isang konduktor na magtatapos ng isang obra maestra. Kung gayon, Your Honor, sabi niya, ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong silid. Hayaan nating ang susunod na testigo ang sumagot niyan. The prosecution calls its final witness, deklara ni Mateo, Miss Amelia Reyes. Isang katahimikan na halos nakabibingi ang bumalot sa buong korte. Lahat ng mga mata ay napako sa babaeng tahimik na nakaupo sa sulok. Dahan-dahang tumayo si Amelia. Ngunit ang babaeng tumayo ay hindi na ang babaeng nakayuko kanina. Ang bawat galaw niya ay may tiwala sa sarili. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang baba ay nakaangat. Habang naglalakad siya papunta sa witness stand, ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig na gawa sa marmol ay umalingaw-ngaw na parang mga kampana ng simbahan, naghuhudyat ng isang mahalagang seremonya. Ang kanyang simpleng itim na bestida ay tila naging isang roba ng isang reyna. Ang kanyang simpleng ayos ay tila nagbigay diin sa isang kapangyarihan na nagmumula sa loob. Nang dumaan siya sa harap ni Angelo, hindi niya ito tiningnan. Para sa kanya, si Angelo ay isa na lamang anino, isang hindi mahalagang bahagi ng kasaysayan. Umupo siya sa witness stand at nanumpa. Ang kanyang boses, nang sinabi niya ang I do, ay malinaw at matatag. Humarap sa kanya si Mateo. Miss Reyes, for the record, could you please state your full name and occupation? Tumingin si Amelia, hindi sa kanyang abogado, kundi sa buong korte, sa hukom, sa mga hurado,
sa mga taong humuhusga sa kanya, at sa wakas kay Angelo na nakatingin sa kanya ng may pagkalito at takot. Huminga siya ng malalim at nang magsalita siya, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na kayang magpatigil ng mundo. "My name is Amelia Faustina Reyes," deklara niya, "and I am the founder, president, and chief executive officer of Sinagtech Corporation." Kung ang isang karayom ay nahulog sa sandaling iyon, maririnig ito ng lahat. Ang buong korte ay natigilan. Ang mga reporter sa likuran ay nagmadaling mag-type sa kanilang mga telepono. Si Isabel ay napanganga. Ang kanyang perpektong makeup ay tila biglang nalusaw. At si Angelo ay parang binuhusan ng isang baldeng nagyayelong tubig. Ang dugo ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang pangungusap. Imposible. "That's a lie!" Sigaw ni Angelo mula sa kanyang upuan. "She's lying! She's nothing but a simple housewife." Pak, 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 pukpok ng hukom. "Order in the court. Mr. Morales, one more outburst and I will hold you in contempt." Hindi pinansin ni Amelia ang pagsigaw ni Angelo. Nagpatuloy siya na parang walang narinig. "Your Honor," sabi ni Mateo, "I would like to present Exhibit C, the original corporate registration of Sinagtech, listing Miss Amelia Reyes as the sole founder and 100% owner of all voting shares." Isang malaking screen ang ibinaba mula sa kisame. Ipinakita roon ang dokumento na may malinaw na pangalan at pirma ni Amelia. Kasunod nito ay isang organizational chart. Sa pinakatuktok, sa isang malaking kahon, ay ang kanyang pangalan. Sa ilalim nito ay ang mga pangalan ng Board of Directors, kabilang sina Leda at Ricardo. At sa pinakailalim, sa isang napakaliit na kahon, sa ilalim ng Special Projects, ay ang pangalan ni Angelo Morales. "For 5 years, I chose to live a simple life." Pagpapatuloy ni Amelia, ang kanyang boses ay naglalaman ng bigat ng 5 taong pananahimik. "I wanted to be loved for who I am, not for what I have. I entrusted my heart to this man," sabi niya. Sa wakas ay tumingin kay Angelo. "And he did not just break it. He tried to steal my legacy, the legacy of my father." Sunod-sunod na ipinakita sa screen ang mga ebidensya. Ang mga recording ng pag-uusap ni na Angelo at Isabel. Ang mga bank transfer na ginawa ni Angelo mula sa mga account ng kumpanya patungo sa mga lihim na account. Ang surveillance video niya kasama ang ibang babae. Lahat ng kasinungalingan, lahat ng kataksilan, nakahain sa harap ng buong mundo. Si Angelo ay hindi na makagalaw. Siya ay isang preso sa sarili niyang upuan. Pinapanood ang pagguho ng kanyang buhay, ladrilyo, bawat ladrilyo. "The house in Dasmariñas Village?" sabi ni Amelia. "I bought it in cash 2 years before I met him. The cars, company assets under my name. His position, a title I created for him so he wouldn't feel useless." Bawat salita ni Amelia ay isang sampal. Bawat ebidensya ay isang pako sa kanyang kabaong. "He calls me a liability," sabi ni Amelia. Ang kanyang tingin ay bumalik sa hukom. "Your Honor, this man, for the last 5 years, has been living off a salary that I personally approve. He has been living in a house that I own. He has built a reputation using my name. The only liability here is the man who thought his greed was smarter than the woman who built an empire from the ground up." Tumayo si Amelia. Tapos na ang kanyang testimonya. "As the sole owner of Sinagtech," sabi niya, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo, "I am officially terminating the employment of Mr. Angelo Morales, effective immediately. And I am filing criminal charges of fraud, embezzlement, and adultery against him and Miss Isabel Vicencio." Bumaling siya kay Angelo, na ngayon ay parang isang basahan, nakalugmok sa kanyang silya, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Hindi na siya galit, hindi na siya nasasaktan. Ang tanging nararamdaman na lang niya ay awa. "Ang pinakamalaking pagkakamali mo, Angelo," sabi ni Amelia.
Ang kanyang boses ay mahinahon na ngayon, ay ang maliitin ang babaeng minahal ka ng buong puso. Pagkatapos noon, tumalikod na siya at naglakad palayo sa witness stand, palayo sa mga guho ng kanyang nakaraan, at patungo sa liwanag ng kanyang kinabukasan. Ang huling narinig sa korte, bago mag-adjourn ang session, ay hindi ang pukpok ng martilyo, kundi ang mahinang tunog ng paghikbi ng isang lalaking nawalan ng lahat. Makalipas ang 6 na buwan, ang iskandalo ni na Angelo Morales at Amelia Reyes ay unti-unti nang nawala sa mga ulo ng balita, napalitan ng mga panibagong tsismis at kontrobersya, ngunit ang epekto nito ay nanatili. Isang maikling balita sa telebisyon ang nagpakita ng huling update. Angelo Morales and Isabel Vicencio were found guilty on multiple counts of fraud. They are sentenced to a minimum of 10 years in prison. Morales faces additional charges from Sinagtec Corporation for corporate espionage. Ang kasunod na video ay nagpakita kina Angelo at Isabel. Nakaposas, ang kanilang mga mukha ay payat at puno ng pagsisisi habang isinasakay sa isang sasakyan ng pulis. Ang dating kayabangan ay ganap nang naglaho. Sa kanyang bagong penthouse sa BGC, pinatay ni Amelia ang telebisyon. Hindi siya nakaramdam ng saya o paghihiganti. Tanging isang tahimik na pakiramdam ng pagtatapos. Isang kabanata ng kanyang buhay ang tuluyan ng nagsara. Ibinenta na niya ang bahay sa Dasmariñas Village. Masyadong maraming masasamang alaala ang nakakabit doon. Ang kanyang bagong tirahan ay mas moderno, mas maliwanag, at ang tanawin mula sa malawak na bintana ay ang buong syudad. Ang kanyang kaharian, kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Kinabukasan, sa boardroom ng Sinagtec, si Amelia ay nakaupo na sa kabisera. Sa upuang matagal niyang iniwang bakante, hindi na siya isang anino. The numbers for the last quarter are excellent, sabi ni Leda, ang CFO, habang ipinapakita ang isang presentasyon. Since you officially took the helm, Madam President, investor confidence has skyrocketed by 200%. Si Amelia ay tumango. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit kalmado. That's good news, but we can't be complacent. I want us to focus on our new R&D initiatives for sustainable technology. It's time for Sinagtec to lead not just in profit, but in purpose. Ang mga miyembro ng board ay nakikinig ng may paghanga. Ang babaeng nasa harap nila ngayon ay mas matatag, mas may pananaw, at mas may kapangyarihan kaysa dati. Ang sakit na kanyang pinagdaanan ay hindi siya sinira. Sa halip, ito ang nagpanday sa kanya para maging isang mas mahusay na leader. Pagkatapos ng pulong, nagtungo si Amelia sa sementeryo. Dala ang isang pompon ng puting rosas, lumapit siya sa puntod ng kanyang mga magulang. Inilapag niya ang mga bulaklak sa pagitan ng kanilang mga pangalan na nakaukit sa marmol. "Hi, Mapa!" bulong niya habang hinahaplos ang malamig na bato. "Matagal din po akong hindi nakadalaw. Marami pong nangyari." Umupo siya sa damuhan, hindi alintana ang mamahaling pansut na suot. "I made a mistake, Pa. I tried to run away from who I am. I thought I could find happiness by hiding our legacy. Pero natutunan ko na po, ang tunay na kaligayahan ay hindi po pala pagtatago, kundi ang pagtanggap sa kabuuan ng ating pagkatao." Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay sariwa at mapayapa. "Don't worry about the company. It's in good hands," sabi niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "I'm taking care of it. I'm taking care of myself now. I hope you're proud of me." Isang banayad na hangin ang umihip na tila isang yakap mula sa nakaraan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Amelia ang isang tunay na kapayapaan sa kanyang puso. Gabi na nang makabalik siya sa kanyang penthouse. Nagtimpla siya ng isang tasa ng tsaa at tumayo sa kanyang balkonahe, pinagmamasdan ang libu-libong ilaw ng syudad na kumikinang sa ibaba. Ang bawat ilaw ay isang kwento, isang pangarap, isang buhay.
Hindi na niya hinahanap ang pag-ibig para kumumpleto sa kanya. Sa kanyang paglalakbay, sa gitna ng sakit at pagbangon, natagpuan niya ang pinakamahalagang pag-ibig sa lahat, ang pagmamahal sa sarili. Siya ay buo. Siya ay sapat. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Noong araw, sasagutin niya ito kaagad. Umaasa na ito ay isang bagong kaibigan, isang bagong koneksyon. Ngayon, tiningnan niya lang ito. Pinindot niya ang ignore button. Itinaas niya ang kanyang tasa ng tsa, isang tahimik na pagpupugay sa kanyang sarili at sa bagong buhay na naghihintay sa kanya. Hindi niya kailangan ng sagot mula sa labas. Ang lahat ng kailangan niya ay nasa loob na niya. Ngumiti siya, isang tunay at payapang ngiti. Handa na siya para sa susunod na kabanata. Isang kwentong isusulat niya ayon sa sarili niyang mga patakaran. Sa pagtatapos ng kwentong ito, malinaw na hindi pera ang tunay na sukatan ng lakas, kundi ang talino, dignidad, at paninindigan. Si Amelia, na minamaliit bilang isang simpleng may bahay, ay pinatunayan na ang babaeng may respeto sa sarili ay hindi kailanman madaling yurakan. Sa huli, ang kasakiman at pagtataksil ni Angelo ang siyang naging dahilan ng kanyang sariling pagbagsak. Ipinapaalala ng kwentong ito na ang mga taong umaabuso sa pagmamahal at tiwala ay tiyak na mananagot, habang ang mga nananatiling matuwid ay gagantimpalaan ng hustisya at kapayapaan. Ngayon, nais naming marinig ang inyong opinyon. Sa tingin ninyo, tama ba ang naging paraan ni Amelia upang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang pamana ng kanyang pamilya? Kung kayo ang nasa kanyang sitwasyon, pipiliin niyo rin ba ang katahimikan at talino kaysa galit at paghihiganti? Sana ay maayos ang inyong kalagayan habang kayo'y nakikinig. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagtitiwala at suporta. Ingat po kayo palagi at huwag mahiyang magbahagi ng inyong saloobin dahil ang inyong boses ay mahalaga sa amin.